Hello mga kamami! For today's video, gagawa naman tayo ng banana bread with toppings. At ito na yung pangalawang paggawa ko ng banana bread with toppings at ang masasabi ko lang ay na-perfect ko sa pagkakataon ito. Kaya ano pang hinihintay nyo, samahan nyo ko at gagawa tayo. Una kong ang ginawa ay kumuha ko ng 1 cup na fresh milk. Nilagyan ko to ng 1 tablespoon ng suka. Ito ang sekreto kung paano magiging napakalambot at napakasarap ng ating banana bread. Sa recipe ito ay gagamit tayo ng 8 pirasong overripe na lakatan na saging. Yes mga mi, kailangan natin ay overripe na saging upang ang tamis na ating magagawang banana bread ay natural at hindi nanggagaling sa asukal. Balatan na muna natin ng mabuti ang mga saging. Pagkatapos nga nating mabalatan ang mga saging ay bahagyan natin itong durugin. Magtira pa rin tayo ng buo-buo upang mas masarap ang ating magagawang banana bread. Ganito lang dapat ang pagkakadurog. Kailangan natin ng 4 na pirasong itlog at isang malinis at malaking lalagyan. Basagin ang 4 na pirasong itlog at maglagay ng 1 and 1/2 cup na washed sugar at 1/2 teaspoon ng iodized salt at 1/3 cup na vegetable oil. At haluin na natin ito hanggang sa matunaw ang asukal. At kapag ganito na nga ang consistency ay ilagay na natin yung mixture ng fresh milk at suka. Ito ang sikreto upang maging malambot ang ating banana bread. Pagkatapos natin mailagay ay haluin ulit natin ito ng maigi. Pagkatapos ay isunod natin ilagay yung dinurog natin na saging. At haluin natin ulit ito ng mabuti. Isunod na natin ilagay ang ating dry ingredients, 3 cups of all-purpose flour. Isip natin ito mga mi upang walang buo-buong makasama sa ating mixture. Ilagay din tayo ng 1/2 tablespoon ng baking powder at saka baking soda. Kumuha ko ng kaunting mainit na tubig tapos tinunaw ko yung 1 teaspoon ng kape. Yes mga mi, mas maigi kapag tutunawin muna natin ang kape upang hindi siya buo-buo pag nilagay natin sa ating mixture. Pagkatapos nating matunaw ng mabuti ang kape ay ilagay na natin sa ating mixture. Pagkatapos ay haluin natin ito ng maigi hanggang sa mawala ang mga harina sa ating panin. Kailangan hindi natin ito ma-overmix upang maganda ang kalalabasan ng ating banana bread. Naglagay pala ako dyan ng 1 tablespoon ng vanilla essence upang maging mabango ang ating banana bread. Hinalo ko ito ng sandali upang mag-mix ang vanilla na nilagay ko. At ito na mga mi, tapos na ang ating mixture. Maghanda na tayo ng baking pan. At inihanda ko na nga ang aking 2 piraso ng baking pan. Ang sukat nito mga mi ay 11/9. Nilagyan ko ito ng shortening at ng baking paper. At isinunod ko na nga ilagay dito ang aking mixture. Pinaghati ko lang ito sa 2. Nilagyan ko ito ng toppings. Yung isa sliced almond at yung isa naman ay raisin. Kanina pa pala ako nag-preheat ng oven ng 180 degrees. Ibibake natin ito ng 35 to 45 minutes. Pagkalipas nga ng 40 minutes ay buksan na natin ang oven at i-check natin kung luto na siya. Kumuha tayo ng toothpick. Tusukin natin siya sa gitna. At pag nakita natin na wala ng harina yung toothpick, ibig sabihin ay luto na ang ating banana bread.
O ayan mga mi, wala na siyang harina, ibig sabihin ay okay na. It's done! Tingnan nyo mga mi, ang ganda ng nagawa ko. Ang sarap sa pakiramdam, nakakagawa tayo ng ibang bagay bukod sa pag-aasikaso sa mga anak. At ito na nga si Kulit, sasama daw siya sa aking video. Kaya naman ayan, pinagbigyan ko na at habang siya ay nangungulit ay kumakain na din. At ito na nga, the moment of truth, tikman na natin. Sarap-sarap talaga ng ginawa kong banana bread. Huwag niyo sana itong mapanood ng hating gabi at tiyak nagugutumin din kayo. Bye-bye! Thank you for watching everyone. Hanggang sa muli!